Epektibo na dapat ngayong araw ang Paris Agreement na layong labanan ng climate change pero wala pang pinal na desisyon kaugnay nito ang Pangulo. Ang ilang mambabatas hati rin kung dapat ba itong ratipikahan o hindi. Balitang hati ni Tina Panganiban Perez. I will follow what my advisors would tell me. If Gina Lopez would tell, if the National Pollution Control says it, it's good. And if the legal advisor says that I should sign, then I will sign. Nakadepende raw ngayon sa pagtaya ng kanyang mga tagapayo kung makukumbinsi si Pangulong Duterte na sumang-ayon sa Paris Agreement. Ang kasunduan ng halos 200 bansang bawasan nila ang kanilang greenhouse gas emissions. Sa ilalim ng Administrasyong Aquino, sinuportahan ng Pilipinas ang Paris Agreement. Pero si Pangulong Duterte gusto itong talikuran. Ang tingin kasi ni Pangulong Duterte, makakapigil sa pagunlad ng bansa kung raratipikahan ito ng Pilipinas dahil pwedeng makaapekto sa produksyon ng mga pabrika, power plants at iba pa. Pero sabi ng mga environmental group, mahalaga ang pakikibahagi ng Pilipinas sa Paris Agreement. Kumbaga sa tao, may lagnat na raw ang mundo ngayon dahil patuloy ang pagtaas ng average temperature ng mundo. Ang may sala, ang pagkaipon ng tinatawag na greenhouse gas mula sa mga sasakyan, pabrika at iba pa na siya raw nagtatrap ng init sa mundo. Ilan lang sa resulta nito ang pagkatunaw ng polar ice caps at ang pamumuo ng matindi at mapaminsalang bagyo tulad ng Super Typhoon Yolanda. If the planet has a fever of up to 1.5 degrees, there are also already harmful consequences, as we know, in the Philippines. But if it reaches 3 degrees, the devastation is massive. Ayon sa PMCJ, mas magandang ratipikahan ang kasunduan kahit di ito perpekto. Pero ratipikahan man o hindi, dapat daw umaksyon ng gobyerno. It should move out of coal power. No? It should stop all new coal projects, both mining and coal power plants. Hati naman ang mga kongresista kung raratipikahan o hindi ang Paris Agreement. Si Bayan Muna Representative Carlos Zarate naghain ng resolusyon para wag itong ratipikahan dahil tingin din niya ay malilimitahan ito ang paglago ng bansa. Si Ako Bicol Representative Rodel Batocabe naman na chairman ng House Special Committee on Climate Change, pabor sa pagratipika. Maliban sa kasunduan, dapat din daw may sarili tayong polisiya sa climate change at wag nang hintayin magkaroon ng isa pang bagyong Yolanda para umaksyon. Magiging epektibo ang Paris Agreement ngayong November 4. Tina Panganiban Perez, GMA News.